alab na mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablog! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbang at mga nakakatawang pansing eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablog! At narito na ang naglalagablab na mga balita sa DZXL 558. Naglalagablab na mga balita. Tuloy ang mga balita masama ngayong tanghaling tapat. Ako si Buddy at Rod sa usapin pa rin ng PDAP. Senator Marcos nangako po may pagtulungan sa investigasyon sa PDAP scam. May balita si Grace Mariano. Grace, si radyo mo. Tiniyak na ni Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kahandaan niya at ng kanyang tanggapan na makipagtulungan sa investigasyon sa pork barrel scam sa layuning mapanagot ang mga tunay na nagkasala dito. Si Marcos ay kabilang sa 20 dati at kasalukuyang mga senador na kasama sa ikalawang sinumpaang salaysay ni Johnny Plim Napoles na ninagdaan niya kahapon at kahapon din napasa kamay ng Blue Ribbon Committee. Sa ika-15 pahina ng naturang affidavit na kasaad na si Catherine May Maya Santos ang nag-ahente kay Napoles para sa Priority Development Assistance Fund o PDAF ni Marcos. Diin ni Marcos malinaw sa naturang affidavit na hindi siya kilala ni Napoles kahit kailan hindi sila nagkausap at hindi nagkaroon ng transaksyon. Ayon kay Marcos, si Santos na tinukoy ni Napoles ay sinibak na niya bilang consultant noon pang March 21, 2013 o bago pa sumabog ang PDAF scam controversy. Si Santos anya ay na-assign sa kanyang tanggapan simula noong January 2011 pero tinapos na nilang serbisyo nito nang mabigong makapagsumite ng annual year-end report. Magugunit ang dati ng inihayag ni Marcos na pinasuri niya ang mga dokumentong nag-uugnay sa kanya sa PDAF scam at natuklasan niyang pineke ang kanyang mga pirma dito pati ang pirma ng kanyang Chief of Staff. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak Argument. Massive replanting naman ng niyog sa Samar at Leyte. Ipatutupad. May goyagoy, iradyo mo. Balikan natin mga kasama ang report ni kasamang May Goyagoy mamaya. Samantala, sa Rizal po tayo, 1 patay at 10 sugatan matapos maatrasan ng isang 10-wheeler truck ang 3 kabahayan sa Barangay Dolores, Taytay kanina pasado alas 4 ng madaling araw. Nakilalang nasawi na si Domingo Francisco Day Jr., 65 anyos. Naipit po sa likod ng dambuhalang sasakyan na may kargang buhangin habang isinugod naman sa hospital ang mga sugatang biktima. Kabilang naman sa nasaktan ay ang 7 buwang buntis. Naku, kasalukuyang nagdiriwang pa ng kanyang birthday. Hindi magandang regalo to sa kanyang buhay. Natutulog daw noon ang biktima nang bulabugin po sila ng malakas na pagragasa ng truck at tinumbok ng puwit ng sasakyan ang kanilang mga tirahan. Lumalabas sa investigasyon, kinapos ang truck na makaabante sa paahon po sa daan kaya dumausdos po ito sa mga kabahayan. Tumakas ang driver ng truck na may plakang ZRL 306 matapos ang trahedya. Habang nasa kustodiya naman ng pulisya ang isa sa 3 pahinante nito. Nagdulot naman ng pagkabuhol-buhol sa daloy ng trapiko ang nasabing insidente. Namin yung truck paahon sa taas, Pantipolo. Kaya nakita namin bumabalik. Pagbalik, yun doon sa bahay nila sumama. Nagsigawan ngayon kami. Iyon po mga kasama ang pahayag sa DZXL ng isa sa mga residente na nagkasaksi sa pag-atras ng truck sa kanilang kabahayan. Massive replanting ng niyog sa Samar at Leyte. Patutupad, balikan po natin ang detalye ng balita ni Mike Goyagoy. Mike, i-radyo mo. Isang massive replanting o maramihang pagtatanim ng nyog ang nakatakdang isagawa sa mga lugar sa Leyte at Samar na mayroong pinakamatinding pagkasira ng pananim ng nyog bunsod ng pananalason ng bagyong Yolanda. Sa pulong pambalitaan sa UCPB kaugnay ng Coco Levy Fund, sinabi ni Ginoong Efren Villaseñor, member ng board ng UCPB at National President ng Pambansang Koalisyon ng Magsasaka at Manggagawa ng Nyog sa bansa, na tinatayang nasa 33 million na puno ng nyog ang nasira sa Leyte at Samar. Umaabot naman sa 250 na mga coco farmers ang napinsala ang kanilang kabuhayan.
Tinatayang nasa 10 bilyong piso ang kinakailangang kuning pondo mula sa Coco Levy Fund para punduhan ang naturang massive replanting. Kasama mo sa Makati City para sa BZXL 558, Mike Guyagoy, Tatak, RMN. Naglalagablab na mga balita. DZXL Bulat Palaro. Sports na tayo, tanghali. Isang panalo na lang po kailangan ng Miami Heat para makapasok sa NBA Finals. Sisigaw muna si Paring Ray. NBA Update. Di matapos talunin ng Miami ang Indiana Pacers mula sa una nila hanggang sa huling quarter ng Game 4 ng Eastern Conference Semifinal Series, score ng 102-90. Dahil dito 3-1 na ang standing ng Miami. Sa Webes, Mayo 29, alas 8:30 po ng umaga ay magharap muli ang dalawang koponan para sa Game 5 ng NBA Semifinals sa Bankers Life Fieldhouse, Indianapolis, Indiana. Nasaan po maraming empleyado ang nakatunganga na naman. DZXL Showbiz Balita. Nagbabalik! Ay! Eto na siya! Talagang in maroon. Okay yung entrada mo. Maroon 5. Maroon 5. Maroon 5. Maroon ba? Tawag dyan. Maroon. Maroon. No? Maroon. Oo, maroon. Di ba? Maruya. Pwede. Pwede Di ba din. may tinapay na yung parang merienda na maroon yung kulay. Yung mga tira-tirang tinapay pinagsama tapos naging kulay maroon. Ano yun? Diba? May tawag dun Pudding. Pudding! Tama. Kulay pudding ngayon. Si Miss Candy. Pudding. Yung kalihim sa amin. Ayun, oo, yung kulay niya. Medyo pula. pinkish. Pula. Oo, Pula. Pink. may pagka-pink na red. Oh, panderet na lang, panderet. Panderet. Masarap yan. At saka yung katol. Ah. Na matigas na tinapay, na hugis katol. Tapos yung gitna niya, yung feeling niya parang red din, na parang pagka-pink. Masarap yan. Isaw-saw sa kape. Pink din. Pag ayaw nyo pa rin yan, Iba na lang. kulay puon. Po, yun. Pwede din. Pwede. Haplos. Haplos. May panyo ba tayong puti rito? Hawak-hawak. Pero hindi naman sing kulay yung balat. Maputi. Lapit na Maputi rin. ito. Malapit na rin Yung yan. ganyan No. kulay, nakakaputi yan. Ay, tama. Kaya magsuot tayo ng ganito. Pwede. Ako mahirap na. Baka mapagkamala. The walking Nazarene. Baka mapagkamala, no? Nga ba Ano ba nangyari? Ano nangyari? Sa showbiz. Sa showbiz Tanghali na. po. Meron tayo Sa dyan, inyo no? lahat dyan. Hello, Papa Buddy and Papa Ron. Ay, good afternoon, noon. mga chatters. Hello po dyan, mga katsakaran dyan. Eto, ipinagdiriwa ngayon ni Valerie Banks Garcia ang kanyang 27th birthday. Yan, happy birthday May 27. Tapos 27 na siya. Oh, Ang galing. sakto, Sakto. Eto, kahit daw may isang taon ng single and available, hindi naman daw siya nagmamadali na magkaroon ulit ng bagong karelasyon. At nilinaw niyang hindi siya broken-hearted at matagal na rin daw siya nakapag-move on matapos ang dalawang magkasunod ng failed relationships. O diba? Yung iba nagkakatrauma na niyan pero siya positive pa rin na darating din sa kanya daw ang tamang pag-ibig. Kahit na minsan na siyang o dalawang beses na siyang nasaktan. Ayan yan. Naniniwala siya na may darating na para sa kanya at talagang ipinapanalangin niya ito lalo pat ngayon ang kanyang kaarawan. Kapag nasa relationship daw kasi, don't expect too much. Kasi daw kapag lalo kang umaasa ng mas marami ng too much, mas nagkakaroon ng mga disappointments. Kaya tamang timpla lang ang kailangan. Maswerte raw yung magiging next boyfriend niya dahil marami siyang mga aral na natutunan sa kanyang mga nakaraang pagmamahal. Wow! Sa ngayon hindi pa raw siya handang makipagrelasyon dahil na rin sa mga ibang mga priorities maliban sa showbiz, abay busy rin ang Ali sa paggawa at pagbenta ng mga sarili niyang
paintings. May pagka, rin pala to, painter si Bangs. Hindi lang tamang pa-sexy, kundi may iba rin siyang mga talent. At lalo rin niyang pagpapatayo ng sarili niyang artisan restaurant. O, di ba? Ilalagay niya doon lahat ng kanyang mga obra. Siya mismo. Oo, siya mismong Ang may gawa. humubog. Oo, ang puminta. Nagmolde. Ayan, ang humawak. Yan. Ang nagtimpla. Na mga tsokolate. Tsokolate nga. Magiging materialis niya sa paggawa Materialis. ng kanyang obra maestra. Tuwan-tuwa si someone special sa'yo. Ay, thank you, someone At, special. Si Solong Anak. Solong anak, hello po. Namimiss ko na kayong lahat dyan, ha? Saka si Axa Polo. Hello! Magandang tanghali po sa inyong lahat dyan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa DZXL Armen Manila. Ikaw na raw si Sweet Candy. Wow, yes. Lady in Maroon. Oo nga, maraming salamat sa inyo, ha? Sa inyong pagtutok palagi dito sa ating himpilan. Namimiss ko na rin ang magsalita-salita on air. Pero ito muna, paandap-andap na lang muna tayo. Eto na. Ang mahalaga may kutitap ka pa. May kutitap ka. Kahit pandap-andap. Kahit na ano nga yung sabi mo, Papa Bads, napindot. Ayan ba yun? Pumupulandit. Iba yun. Ang cute-cute. Parang Pumupulandit. yung iba sumisirit lang, di ba? Yun ay talagang pumupulandit. Ay, nakakatago. At least yung bago kahapon bumubugalwak. Bumubulwak. Ito medyo may art ng konti. Para lang firefly. Fountain. Fountain. Fountain, pwede. Yung patak ng kanyang bula na buo. Ayun, ganun. Yun ang Ganda. best description. Basta ko yung nandun sa loob ng bula. Ay. Huwag mong wawasakin ang trip natin, ha? Ito na po ang pumupulandit. Ang nag-iisang daldakila, Miss Candy Tatak RMN. Ayos. Parang ka nagrarap. Talaga. Ito na siya! Hindi gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang balitang panghimagas. Alright. Asa ng ating misteryoso? Saan siya? Nawawala at ang ating misteryoso, Andyan ba Ber. siya? Panawagan, may panawagan ho kami kung sino man ho nakakita sa taong maitim. Maitim. Nakaitim. May nakaitim, hindi maitim. Nakaitim. Pwedeng ipasa kay Ate Jo. Please lang po. Pwede ipasa kay Ate Jo. Ber, alright. Kailangan ng escort? Wala. Wala daw, wala. So, Si Ate Jo nang bahala pasa mo. dyan. Ber, oo. Asan si Ber? Eto, may bago tayong... Si Ate Jo. Okay. Naalala niyo pa si Ate Jo? Neisha? Jonasia. Yeah, yung nakakalimot pa minsan. Yung nakakalimot pa minsan-minsan. May konting amnesia. Hindi naman, oo. Paminsan-minsan Paminsan-minsan kakalimutan. Ber, Ay, Ate Jo, Neisha. Magandang hapon, tanghali. Ayun, sabi ko na nga. Nalimutan na agad eh. Jo. Ano ba Neisha. Ano meron ba tayo dyan, Jo? Ito ang panghimagas. Okay, alam natin. Panghimagas. Okay. Nagpanik ang mga tao Uy, sa isang napanik, committee season sa Canberra, Australia matapos magalit ang isang senador at maglabas ng pipe bomb. Nagpuslit si Senador Bill Puslit, Vernon ng peking pipe bomb at inilabas ito sa kalagitnaan ng pagpupulong. Pulong. Habang tinutuligsa ang mga magdaka ng seguridad na ipinatutupad sa kanilang lugar. Ayon sa senador, Ano sabi? layo ng kaniyang eksena na ipinatindi sa lahat kung gaano kahalaga ang seguridad sa kapakanan ng bawat isa. Nangako naman si Australian Federal Police Commissioner Tony Negos na kanilang paiigtingin pa ang security measures sa kanilang lugar upang hindi maulit pa ang ganitong pangyayari. Ayun. Ayan na po ang panghimagas Yan na ngayong yun. tanghali. Yun. Okay. Wala nang idadagdag. Wala na. Okay.
Salamat. Magandang uli. Tanghali sa inyo. Ay, tanghali. Tanghali. Thank you, Ate Jo. Thank you. Thank you. Thank you, Jonisha. Minsan nakalimot po siya. Correct. Yan ba? Naman yung Ikaw araw. ba'y talagang Jo, maputi o namumutla? Namumutla sa Naputla. puyat. Hindi Thank sa you. takot naman, sa Hindi, kaba. sa Hindi sa ano? kaba. Okay. Puyat. Sa puyat. Yes. Okay. Laging puyat. Pinupuyat siya ni Just Mark. Yeah. Thank you, Ate Jo. Thank you. Bye. Bye. Ang bilis ng pagkakato, no? Tama. Akala ni misteryoso, siya lang yung pwede. Yung palang kakompetensya niya, katabi lang niya. Bukas si Alex naman. Ayan. Si Alex. Ay, nako. Tuloy ang suporta sa PCSO, mga kasama. Doon sa nag-abang sa 3-digit, kanina 11 a.m. ang tumama ay 441. At sa Grand Lotto kagabi, 655 na winner. And din sa 645, wala rin winner. Wala rin. Pero malaki pala yung tatama sa Grand Magkano Lotto. yung jackpot? 87 million plus. 87. Kasamang road. Malaki Pwede na na. tayo dyan, pwede na. Oh, malaking pera na yan. Salamat po, PCSO. Dire-diretso naglalagablab, Balitang Tatak RMN, inyo po napakinggan muli sa DSXL 558. Yung tanghali mga kasama ng Martes, May 27, 2014. Sama niyo po sa serbisyo publiko from the province of Occidental Mindoro, mabuhay. Ako si Buddy Obera. At from the city of Zamboanga, El Dios Tedes amigo Rod Marcelino po. Kaming lahat sa DSXLI. Tatak RMN. You're being shy and turn away when I look into your eyes. Sumainyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang, Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Pihit, DZXL 558, ang bagong kasama mo! Naghahanap ka ba ng trabaho? O nag-iisip